sinuot ng helmet, doon diniretso na lang. Nakagilid pa yung... Paalala po sa ating mga motorista, ugaliing i-double check ang inyong mga sasakyan bago ito iwan sa parking area. Isa ho kasing motorsiklo ang tinangay ng kawatan sa Ermita, Maynila matapos makalimutan at maiwan ng may-ari ang susi sa kanyang motorsiklo. Nahuli kinalaunan ang sospek at ang lalaking pinagsanglaan niya ng nakaw na sasakyan. Karoon ng kanaping incident dito kung saan nga itong ating biktima na taga Valenzuela City ay pinarada yung kanyang motorcycle dito sa may barangay 659 sa may Ermita, Manila. At pagbalik niya, wala na itong motorcycle niya. Nagkaroon ito ng backtracking at forwarding ng mga CCTV. At doon nga, na-identify itong suspect natin na si alias JM na 18 years old. At nahuli ito at eventually kasunod din yung pinagbentahan niya naman ng motorcycle na si alias Ray na taga Binondo, Manila. Nalaman natin, base doon sa account ng ating biktima, naiwanan niya yung susi doon sa motorcycle niya. At ito yung nagbigay ng pagkakataon dito sa suspect natin para tangayin yung motor. At doon nga sa pagpapalo up, nahuli natin pati yung bumili sa motorcycle. Ano po siya na naiwan niya po yung susi. Okay. Ngayon, nagtingin-tingin ako sa paligid ko kung ano. Maya-maya po, yun sinakyan ko na po, tapos inano ko na po sa... May intention po talaga na kunin. Kasi wala nga po kaming ka pera-pera. Bakit mo kinuha? Ano lang po, nadaanan ko lang po kasi. Naiwan. Hindi ko rin po alam kung sino may-ari, kaya dinala ko na lang po. Sabi niya po sa akin, "Kuya, baka pwede po ako magsanla ng motor. Tutubusin ko naman itong linggo." Sabi ko, wala kaming kapera-pera ngayon kasi nga wala rin kami katinda-tinda. Bali na nangyari po kasi na ito, yung pagka lapit niya sa akin ganun, iniisip ko na lang din naman, tinanong ko kagad siya, "Sure mo ba kukunin sa linggo?" Oo, balik naman daw po 18K. Iniisip ko naman sa akin, nanginayang din po sa tubo kasi pinalis po kami sa pwesto namin sa gitna. Kaysa naman pumatayin yung perang inutang ko, pinahiram ko na lang muna sa kanya. Pero pagkakuha ko po ng motor, hindi ko rin po muna ginalaw, iniiwan ko lang din po doon sa gilid. Nangingi nga po ng pasensya sa kanya. Kasi hindi ko rin po alam na nakakaw po yung motor. Ganun na rin po, nagkaroon na rin po intention. Ipacheck nila muna sa LTO yung motorcycle. Then, tingnan nila yung nagbebenta ba, nakapangalan ba talaga sa kanya yung motorcycle. At yung pinipresenta pang dokumento ay talaga bang ito yung mga original. Kasi kung nakikita natin, may mga red flag dyan, nakita natin yung motorcycle na binibenta ng mura, mag-isip na agad tayo. Yung red flag yan, alam na natin kung magkano yung presyuhan yan, pero nakita natin, sobrang baba. At tingnan natin yung mga dokumento. Sabi nga natin, wag na tayo magharing muna dyan kasi sabi nga may nilalabag tayong batas dito. Nakapit ngayon ang dalawa dito sa Manila Police District na maharap sa mga kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Law at Anti-Fencing Law.